Magandang umaga po mga ka-Nova Ecijano. Ako po si Elsa Navallo at live po tayong nag-uulat mula po dito sa SM City, Cabanatuan na matatagpuan po dito sa Roof Park Level 4 kung saan ay isang job fair po na inorganisahan ng PESO Cabanatuan katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga pribadong kumpanya. Kagaya po ng DOLE, DMW, TESDA, DTI, PhilHealth, SSS at MBI na handang magbigay ng serbisyo at tulong sa mga Nova Ecijano na naghahanap ng trabaho, pati na rin ang SM City Cabanatuan para sa logistics at venue. Ang aktibidad po na ito ay bahagi ng isa 129 na selebrasyon ng unang sigaw ng Nueva Ecija sa pangunguna po ng ating Governor Oy Umali at Vice Governor Kuya Lemon Umali. Binuksan po sa publiko ang job fair ngayon pong ganap na alas 10:20 ng umaga at ito po ay tatagal hanggang alas 4 ng hapon. Tinataya naman po na nasa 30 kumpanya ang kalahok mula sa retail, manufacturing, BPO at service sectors. Mayroon din pong mga recruitment agencies na nag-aalok ng trabaho abroad kaya't mas malawak ang oportunidad para sa ating mga kababayan. President, it's a great opportunity to have kayo batiin. Magandang umaga, Nueva Ecija! Alright, before anything else, I would like to introduce myself. My name is Mark at ako po ang inyong magiging tagapagsalita ngayong umaga dahil ngayong araw ay isang makasaysayang araw para sa bawat Nova Ecijano sapagkat ating ipinagdiriwang ang 129th anniversary ng unang sigaw ng Nueva Ecija. Palakpakan natin lahat ng Nova Ecijano nandito ngayon. At dahil dyan, ito ay isang makabuluhang yugto sa ating kasaysayan na nagsisimbolo ng tapang, pagkakaisa at pag-asa sa ating mga kababayan para sa maliwanag na kinabukasan. Before we proceed to our program, I would like to inform you about our kick-off ceremony noong nangyari noong August 26, 2025 doon sa ating Freedom Park dito sa Cabanatuan. Nagsimula nga po ang ating selebrasyon ng unang sigaw ng Nueva Ecija noong August 26 at doon din po nagsimula lang lahat ng mga activities dito sa ating Nueva Ecija. Nandiyan ang ating mga kadiwa ng Pangulo, co-op palengke, madami rin po tayong mga trainees for cooperatives, meron din tayong basic life support na mga trainees for our Nova Ecijano, at meron din tayong healthy Nova Ecijano na activities kung saan nagbigay tayo ng free dental services, nagbigay din tayo ng free HIV test sa ating mga Nova Ecijanos, at nagkaroon din tayo ng mga free health services sa ating mga anaki sa bahay ng ating mga pets na mga aso, sa ating mga animals na kasama sa bahay. At lahat ng yan ay nangyayari mula August 26 hanggang ngayong mismong anibersaryo ng ating unang sigaw, September 2, 2025. At dahil dyan, sa diwa ng ating selebrasyon, atin din itataguyod ang parehong at hikain ang pagbibigay ng bagong pag-asa at oportunidad sa pamamagitan ng special job fair ngayong nangyayari dito sa SM Cabanatuan City. At kapartner po ng PESO at DOLE ang Provincial Tourism Office mula August 26 po hanggang ngayon at hanggang bukas ay magkakaroon tayo ng mga activities for unang sigaw ng Nueva Ecija. Okay lang po ba kahit wala po sila dito? Palakpakan po natin si Mara San Pedro at ang buong Tourism Office ng Provincial Tourism Office ng Nueva Ecija dahil napakasipag po nila. Naging possible po ang mga activities natin sa unang sigaw dahil din po sa kanila. And speaking of ating mga partners na institution at
mga agencies. Mamaya po ipapakilala po sa atin sila ng ating Provincial Personal Manager. At bago yan, gusto ko po magpasalamat sa SM Cabanatuan City para po sa pagpapahintulot ng gamitin ang kanilang venue dito sa kanilang establishment. Thank you so much po. At kasama po natin si Ma'am Marisol Del Mundo, ang Assistant Mall Manager. Hello po ma'am, good morning po sa inyo. And of course, I would like to acknowledge din po ang lahat ng mga peso managers mula sa iba't ibang munisipalidad at mga lungsod. Nandun po sila sa likuran. Hello po ma'am, sir. Good morning po sa inyo. Hi, laging nakasuporta yung kay ng Luisa. And of course, we also have Dole Nueva Ecija Field Office. Kasama po natin si Chief Mylene Evangelista ngayong umaga at kanyang mga kasama sa Dole Nueva Ecija Field Office. Thank you so much po sa inyong lahat. At sa iba pang mga kasama po natin, si Ma'am Luisa na po ang bahalang mag-introduce sa kanila. Alright, para po magpatuloy sa ating program ngayong umaga, speaking of partner ng institution, establishment, and agencies, nabanggit ko na po na nandito po tayo sa SM Cabanatuan City at para po i-welcome po tayo dito sa kanilang masasabi nating tahanan, okay? Let's have our Assistant Mall Manager of SM City Cabanatuan City, Miss Marisol Del Mundo, for her welcome remarks. Let's give her a round of applause, please. Good morning, everybody. Good morning to our distinguished guests, Attorney Jose Marie Cesar San Pedro, our Provincial Peso Manager, Ms. Maria Luisa R. Pangilinan, and our Provincial Director of Dole, Ms. Mylene L. Evangelista, and other distinguished guests today. To everybody, good day. On behalf of SM City Cabanatuan, I warmly welcome you to our job fair, held in celebration of the 129th Unang Sigaw ng Nueva Ecija. Today, we honor not only the bravery of our ancestors who fought for freedom in 1886, but also the courage of every job seeker striving for a better future. This event is for you, for our fellow citizens seeking employment, new opportunities, and a better life. With the help of our partner employers, government agencies, and local organizations, we aim to connect you with opportunities that can transform our lives. We extend our heartfelt thanks to the Department of Labor and Employment, Public Employment and Service Office or PESO, and other esteemed partners in local government and industry. Your commitment and collaboration allow us to bring job fairs like this closer to communities across the country. We hope today will be a fruitful day for everyone. May you find not just a job, but a career that brings purpose and pride. Once again, good day, thank you, and good luck to all our job seekers. Thank you so much to our Assistant Mall Manager of SM City Cabanatuan, Ma'am Marisol Del Mundo. At ngayon naman po, makakasama natin ang isang leader na masagisag at nagsusulong ng trabaho at oportunidad para sa bawat Novo Ecijano. Sa kanya pong nakasalalay at mahusay niya pong nagagampanan ang kanyang tungkulin para sa pamamahala at pamumuna sa mga programang pangkabuhayan at serbisyong pangtrabaho. Mga kaibigan, aking pinapakilala ang Provincial Peso Manager ng Provincial Nueva Ecija Peso. Let's give a round of applause to Ma'am Maria Luisa R. Pangilinan. Wala tayong podium dito. Hello, magandang umaga po sa ating lahat na nandito ngayon. Siyempre, unahin ko po ang nagbigay sa atin ng welcome remarks na talaga namang kapartner natin sa ganitong pagdiriwang or activity. Maraming salamat. Ma'am Marisol Del Mundo po. Thank you, ma'am. At siyempre, kasama rin natin dito sa harapan ang ating kapartner. Dito,
ang suporta talagang umaapaw, ano. Si Ma'am Maylin Evangelista, ang Provincial Director po ng Department of Labor and Employment, Nueva Ecija. Ayan po, no? Dito tayo umaasa, no? At syempre, kasama at kapiling natin ang ating partner din naman, ano, pagdating sa ating mga OFW. Si Sir Charles de la Cruz, ito po siya sa harap. Good morning, sir. Siyempre, sa welfare ng ating mga OFW naman, dito ang ating takbuhan, ano po. At kapiling din natin, siyempre, ang mga ibang national government agencies na nandito po ngayon. Si ma'am from PSA, good morning ma'am, tsaka sa mga kasama po ninyo, from PhilHealth, andirito rin po ang mga taga PhilHealth, PSA, SSS, TESDA, andyan po ba ang representative ng TESDA? NBI, nandyan, ayan. Thank you po sa inyong pagdalaw, mga ma'am and sir, ano po. At syempre, ang ating mahal na provincial administrator, masipag, very supportive sa lahat ng aming activity, ano po. At hindi ako papayag na hindi po siya mag-a-attend, ano, sa anumang gawain ko sa PESO. Kasi, alam niyo po, ang taong ito ay malaki ang naging bahagi, ano, sa pagiging institutionalized ng PESO Provincial Government of Nueva Ecija. Walang iba kundi ang ating provincial administrator, Attorney Jose Maria Zizar San Pedro. Po, thank you sir, and good morning. At syempre, ang bida sa pagkakataong ito ay kayo pong mga job seekers. Ano? Kaya po namin ito ginagawa para po sa inyo. Dinadala namin ang mga employers, local man yan o overseas, para hindi na po kayo magbabiyahe pa Manila, Bulacan, or saan mang probinsya upang magkaroon at mag-apply ng trabaho. Kaya itong job fair po na ito ay para talaga sa inyo. Ano po? Kaya ang provincial government naman po sa pangunguna ng ating punong lalawigan Governor Oy Umali ay hindi naman po tumitigil, ano, ng pagsuporta sa amin din sa pagdaraos ng ganitong activity. Kaya maswerte po tayo dahil supportive ang ating governor. Kaya ngayon, mamili na lang kayo, no? Mayroon tayong 20 local employer na nandito ngayon at 6 na overseas. I hope marami kayong dalang resume. Marami ba? Para makapili kayo, no? Alam niyo po, every time na magkakaroon kami ng job fair, marami tayong tinatawag na hacks. Hacks or hired on the spot. Remember, last time nung mag-conduct tayo ng Labor Day job fair, dito rin po sa SM. Sa ibaba naman po, no, sa ground floor. Marami po tayong na-hired on the spot. Kaya, maraming salamat din sa mga employers or sa mga business establishments na tunay ang kanilang malasakit para sa mga kababayan nating taga Nueva Ecija para magkaroon ng trabaho. Di po ba? Kaya dyan, nais kong pasalamatan ang mga sumusunod. Ano po? Toyota Nueva Ecija, andyan po siya, no, nakita ko kanina. SM Supermall, syempre. Save More Supermarket, Clean Edge Manpower Solution, One Source Specialized Services, Wiltec Motorcycles, ASCII Group of Companies, iCore Philippines, GM Bank of Luzon, 14M Marketing, Sutherland, JCW, Great Value Management Services, EDCOR Leasing and Finance Corporation, Farmers Atlas, RP Kabalikat Lending Corporation, FMN Industrial Corporation, Al-Asalman Power Inc., Perpetual Health Placement Services International, iQuest International Manpower Services, Ace Hardware Philippines, Sports Central, Homeworld Shopping. Maraming salamat po, ano, sa patuloy ninyong pagsuporta at palagi ninyo kami pinagbibigyan sa mga pagkakataong ganito po. Nais ko ring batiin, andi rin po ang mga PESO managers from different cities and municipalities. Kung kakilala nyo po sila, no, pwede nyo rin po silang lapitan kung mayroon kayong tanong
tungkol sa employment. Andyan po sila sa grupo na yan. Maraming salamat mga kapeso at palagi po kayong nandito every time na mayroon tayong job fair. Mayroon lamang po akong mensahe para doon sa mga employers or business establishments. Palagi ko po itong sinasabi every time na mayroon tayong job fair na maging considerate po sila sa pagpili or pagtanggap at pag-interview sa ating mga job applicants. Sana po medyo luwagan ninyo ng konti, and I'm sure naman na sigurado po ako masisipag ang mga Nuevo Ecijanos. Tama ba? Baka naman tamad. Hindi naman, At marami na kami experience na talaga naman ipinakikita ng ating mga job applicants na ito ang kanilang kakayahan pagdating sa trabaho. At sa inyo naman pong mga job applicants, ang mensahe ko po, palagi ko rin itong sinasabi, ay huwag muna tayong maghangad ng mataas na posisyon. Sa pag-apply po ng trabaho, especially yung mga newly graduates, mag-uumpisa tayo sa mababa. Hindi mababang pagtingin yon, Hindi po mababang pagtingin sa inyo yon kung kayo'y mapapasok sa mababang posisyon. And later, eventually po, kapag napatunayan ninyo ang inyong sarili, tungkol sa dedikasyon ninyo sa trabaho, commitment at kasipagan, sure naman ako, mapupromote po kayo, Kaya huwag tayong masyadong mapili. Manager agad ang gusto natin, kag-graduate pa lang natin, Kaya yun po yung dapat nating tandaan. At gusto ko rin sabihin sa inyo na kami naman na nandirito ngayon sa harapan ay nag-umpisa lang din kami sa mababang posisyon. Government man yan o private. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob kung maliit ang sweldo, tapos mababa lang ang posisyon. Okay lang yun. Pang-umpisa. Kaya sa inyo pong lahat, hindi natin masyadong pahabaan para nun mahabay o makapamili talaga kayo ng dapat na trabaho para sa inyo. So maraming salamat po sa lahat ng mga guests natin ngayong araw na ito, sa mga employers at especially sa mga job seekers. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you so much to our Provincial Peso Manager of Peso Nueva Ecija, Ma'am Maria Luisa R. Pangilinan. Before we continue po, ang ating mga Dole Nueva Ecija Field Office, lahat ng Peso Managers just concluded their MIPA or mid-year assessment program sa Binondo, Manila. Ganyan po sila kasipag, ganyan po nila kayo kamahal dahil i-strengthen pa po nila ang kanilang mga skills para makapagbigay ng magandang serbisyo para sa ating lahat. And during that event po, we are very proud na ang ating Provincial Peso Manager, she was elected as the President of Peso Central Luzon sa year 2026 hanggang 2028, if I'm not mistaken. Tama po ba ako doon? 26-28. And because of that, don't worry, Ma'am Luisa, ang mga Peso Managers dito sa Nueva Ecija, ang Dole Nueva Ecija Field Office, sa leadership po ni Chief Maylene at ng Provincial Government of Nueva Ecija, kasama niyo po kami sa inyong journey as President of Peso Central Luzon. Good luck po sa inyo, Ma'am, and congratulations. Palakpakan po natin si Ma'am Luisa. And now, ang katuwang ni Ma'am Luisa sa Peso Nueva Ecija, ang Dole Nueva Ecija Field Office. Sila po ay kilala bilang pangunahing katuwang ng ating mga manggagawa sa pagbibigay ng oportunidad at proteksyon sa kanilang karapatan. Hayaan niyo po pakilala ko sa inyo ang aming Chief, ang Provincial Director ng Dole Nueva Ecija Field Office. Let's give a round of applause to Chief Maylene L. Evangelista. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po dito sa ating 100 celebrations ng 129 unang sigaw ng dito sa Nueva Ecija, our job fair. So, sa ating pong mga employer,
sana po is maging, tulad ng sabi ni Ma'am Luisa, sana maging considerate po tayo. Medyo babaan ng konti po yung ating requirement in order to qualify yung ating mga job seekers kasi once na nakapasok po sila ng trabaho, isang malaking tulong po sa kanilang pamilya yon. And then yung ating mga job seekers naman, kung hindi po kayo kaagad natatanggap sa trabaho, try nyo pong i-develop, i-update yung ating skills. Nandiyan po yung TESDA, nandiyan din po yung check para po ma-upgrade yung inyong mga skills. Even the DOLE po, nagpo-provide din po kami ng mga seminars para po ma-upgrade yung mga skills nyo. So, yung po kasing job fair is ongoing, yung paggawa po ng ating policy for the job fair. Kasi kailangan pong i-revise dahil po dun sa policy po na yon ng pagkakonduct ng job fair, dati pa po namin kasama sa DMW. Kasi ngayon po ang hawak ng DOLE is purely local na lang po, local employment. Meron na po tayong Department of Migrant Workers para po humawak sa mga overseas. Yung po kasing ating mga workers, ayaw nilang magtrabaho daw sa malayo. Kung yung workers dito sa Nueva Ecija, dalhin mo sa Laguna, dalhin mo sa Batangas, ayaw po nila. Pero dahil daw po malalayo sila sa pamilya, malayo daw po, pero gusto po nila mag-abroad. Kaya meron po tayong mga overseas recruiter po dito para po mapag-applyan nyo. Sino po ba gusto mag-abroad? Sino po gusto magtrabaho dito sa Nueva Ecija? Sino po gustong lumabas ng Nueva Ecija? Para sa Laguna, sa Batangas, sa Subic, sa Clark, wala pong may gusto. Kapag local, kailangan Nueva Ecija lang. Pero kapag overseas, okay lang. Diba? So, kasi nga, parang mas greener pasture pag nandoon sila sa ibang bansa. Mas gusto po ninyo yung mag-abroad. So, we ensure naman po na yung mga recruitment agency po natin dito ay na may authority, may mga at legal po sila. Bawal po sa amin yung kumuha ng mga illegal recruiter kasi magagalit po sa amin at pwede po kaming ikulong as part of the recruitment process nila. So, magtiwala lang po kayo na yung ating mga recruiter po dito ay legal at hindi po kayo mapapahama. If in case naman po na pagdating nyo sa abroad is nagkakaroon ng problema, nandiyan po si DMW, hindi po sa amin yon. Kami po ay sa DOLE, ang manage namin or binibigyan natin ng protections is yung ating mga local workers. So, kung sakali man po na hindi kayo matanggap at hindi kayo palarin ngayon, pero sana marami po yung palarin para mag-exist pa rin lagi yung ating job fair at magtuloy-tuloy yung ating pagkakonduct ng job fair. Kasi isa sa criteria na kailangan pong makita namin is magkaroon tayo ng HAT. So sana yung ating mga employer po dito, nakikiusap kami na dagdagan nyo po yung hired on the spot. You have still 30 days. 30 days po yung ibinibigay namin sa inyo para po makapag-hire kayo dito sa ating mga applicants or job seekers sa ngayon. So you have still 30 days to report. Kaya po yung i-invite din po namin ng mga employer, medyo hinihigpitan na rin namin, kung hindi naman din po sila kukuha or just pooling lang po yung gagawin nila, medyo hindi na po namin sila pinapayagan or ini-invite dito sa mga activities na employment. So, alang-alang po sa pagpatuloy ng pagkakonduct ng job fair, sana po muli hinihiling po namin sa aming mga employer na nandito, please mag-hire po kayo. At sa ating mga job seeker, sana kung sakali man po na matanggap kayo is mahalin po natin yung trabaho. Kasi kung hindi nyo po mamahalin yan, lagi po kayong mag-a-apply.
Okay? So, nung ang nag-aaral ako, ang sabi nila is, ano lang minsan ka lang mag-a-apply. Pero ako mga 2 beses. At hanggang ngayon, nasa Department of Labor ako. Tumanda na po ako sa Department of Labor. Kasi kung every time na mag-a-apply kayo, you are always starting sa step 1. So, yung promotion nyo, hindi nagiging hindi tuloy-tuloy. So, yung career nyo, nai-stop lagi. Once na nag-resign kayo, apply kayo ulit. Siyempre, yung mga companies, lagi nilang pina-priority yung dati na sa kanila kasi kilala na kanila. Mapa-government yan o mapa-private. So, sa ngayon po, yung ating mga employers dito is private companies. Okay? So, good luck sa ating mga job seekers at muli, magandang umaga po sa ating lahat. Thank you so much, Chief Maylin O. Evangelista, Provincial Director of DOLE of ASEA Field Office. Maraming salamat po sa inyo. And speaking of HOTS, last time po na nag-job fair tayo, dito rin po sa SM City Cabanatuan, hindi ko po makakalimutan ang unang HOTS natin nung pangyayari na yon, si John Michael Suba. At dahil sa kanya, napakagandang buhay naman ni John Michael Suba, maraming pong nakatanggap ng trabaho noong araw na yon. John Michael Suba, shoutout sa iyo. Good luck sa iyong work ngayon. Alright! And of course, lagi po sa ating job fair, sinisingit ko po ang aming programa. Ako po, si Mark Zabat, ay nagtatrabaho bilang isang kawani sa pamahalang palalawigan ng Nueva Ecija sa special program na ni Gov. Oy Umali at ni Sir Diamond Umali na tawag po sa amin na Language Skills Institute. Kagaya po na sinabi ni Chief Maylin, tayong i-enhance na ating mga skills. Kami po ay nagbibigay ng libreng training for Nihongo language and we call it Japanese language and culture. And for people who want to enhance their English communication skills, we offer English proficiency. And also, sa mga gusto maging call center agent, meron po kaming training na tinatawag namin Contact Center Services NC2. At dahil po sa napakagandang programa na ito, next year po, we would like to announce you na o-offer na po kami ng panibagong programs. Ang tawag po namin dito ay Korean Language and Culture and Mandarin Language and Culture. So next year, magkakaroon na po tayo ng libreng training para sa Hangul o Korean language at para sa Mandarin. See you next year para sa Korean at sa Mandarin. Ayan, thank you so much po. And now, isa pa rin po ang katuwang natin sa pagbibigay ng oportunidad para sa ating mga kababayan dito na nais makipagsapalaran sa ibang bansa, ang Department of Migrant Workers, na sila po ay patuloy nagbubukas ng pinto para sa mas ligtas at maayos na pagtatrabaho ng ating mga OFWs. To give his message for this program, I would like to call in the Labor and Employment Officer 3 of Department of Migrant Workers, Region 3. Let's give a round of applause to Mr. Charles De La Cruz. Hello, good morning everyone. On behalf of our Department of Migrant Workers, Regional Office 3, our Regional Director, Attorney Marion S. Sibilia, I would like to thank the Provincial Government of Nueva Ecija and the Peso Nueva Ecija and all government and licensed agency to make this job fair possible. Salamat sa inyong mga suporta at malasakit para sa ating mga manggagawa. Para sa lahat ng aplikante, this is your chance to explore new opportunity. Pero lagi niyong tatandaan, mag-apply lang tayo sa lisensyadong ahensya. No? Ang DMW ay laging nandito para sa inyong kaligtasan at siguraduhin ang inyong kaligtasan at tagumpay sa pagtatrabaho abroad o overseas. No? Muli po, congratulations to everyone behind this event and good luck to all applicants. Nawa ay ito na ang simula ng mas maliwanag at kinabukasang para sa inyo at para sa inyong pamilya. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Thank you so much to our Labor and Employment Officer 3 from DMW Region 3. Maraming salamat po sa inyo.
And now, pakinggan po natin ang inspirational message mula sa kinatawan ng ating Vice-Gobernador at Gobernador sa pamamahala ng lalawigan. Siya ang katuwang sa pagpapatupad ng mga programang kaunlaran para sa ating probinsya. For his inspirational message, let me call in the Provincial Administrator of the Provincial Government of Nueva Ecija, Attorney Jose Maria Cesar C. San Pedro. Maraming salamat. Thank you, Mark. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning at mabuhay. Bago po lahat, gusto ko po kayong batiin ng isang ngayong araw. Dahil ngayong pong araw na ito ay sineselebrate natin ang ating ika-129 na paggunita sa unang sigaw ng Nueva Ecija. Kaya pwede po ba palakpakan po natin ang ating mahal na lalawigan? Pasensya na po kayo. Ako po gising na simula kaninang alas 4 dahil ngayong umaga po, as part of our celebration of unang sigaw ng Nueva Ecija, nagkaroon po tayo kanina umaga ng isang color fun run. At ako po ay napilitang tumakbo ng 5 kilometro. Kaya medyo ako po ay konting halong inaantok pa at puyat. Kaya pagpasensyaan nyo na. Pero bago po ako mag-umpisa sa aking mismong mensahe, gusto ko po munang batiin ang lahat po ng ating mga kasamang ahensya na nagtataguyod ng ating pong job fair ngayong araw po na ito. Siyempre, unahin ko pong batiin, of course, ang ating pong ever supportive partner sa lahat po ng mga aktibidad ng Provincial Government of Nueva Ecija. Siyempre po ang SM City, Cabanatuan. And now, they are represented by Ms. Maricel Del Mundo, ang kanila pong Assistant Mall Manager. Thank you po, Ma'am Maricel, sa patuloy niyo pong suporta sa Provincial Government of Nueva Ecija. At siyempre, kasama din po natin ang ating pong katawang mula po sa Department of Labor and Employment, ang ating pong Provincial Director, Ma'am Maylene Evangelista. Thank you po, Ma'am Maylene. Kasama din po natin from DMW Region 3, ang ating pong Labor Employment Officer 3, Mr. Charles De La Cruz. Thank you, sir. Of course, kasama din po natin, dahil po kahapon ay kasama ko siya, at kami pong yesterday, we were talking about one of the programs of PhilHealth, PhilHealth Yakap. At matagal po kami nagkwentuhan kahapon. Of course, kasama po natin, Ma'am Rhea Balangit from PhilHealth, Ecija. Thank you po, Ma'am Rhea. And syempre po, babatiin ko din, sabi nga po niya kanina, hindi po pwedeng, hindi ako nandito. Dahil kahit hindi po ako yung administrator, ay ako na po yung isa sa mga parating niyang suking iniimpita. At hindi ko po, sabi ko nga kay Ma'am Luisa, ay hindi pwedeng hindi ako umaten, basta tayo nag-imbita. Of course, ang ating po Provincial Peso Manager, ating pangalawigan, Ma'am Maria Luisa Pangilinan. Ma'am Luisa, maraming salamat po muli sa inyong imbitasyon. At syempre kasama po ang lahat po na ating mga peso managers mula po sa ating mga syudad at munisipyo sa buong lalawigan. Magandang umaga po sa inyo po, ma'am, sirs. At syempre, pinaka-importante po sa lahat, ang lahat po ng ating mga job seekers ngayong araw po na ito, na katulad nyo, kami rin, ay nangangarap na ngayong araw ang umpisa ng bagong pag-asa at pagkakataon sa inyo at para po sa inyong mga pamilya. Mula po sa Provincial Government of Nueva Ecija at mula po sa ating mahal na Governor Aurelio Oy Matias-Sumali at sa ating pong Vice Governor Hill Raymond Kuya Lemon Matias-Sumali at mula din po sa ating ina ng lalawigan, ang ating pong former Governor Sarina Cherry Domingo Umali. Kami po ay bumabati ng isang maligayang ika-129 na selebrasyon ng unang sigaw ng Nueva Ecija. Ngayong araw po na ito, while we celebrate and look back nung September 2, 1896, at tayo po ay pinamunuan ng ating po mga magigiting at matatapang na bayani nung araw na iyon, na kung saan dahil doon, sa pagkakataon na iyon sa ating kasaysayan, ay naisama ang ating lalawigan sa isa sa 8 sinag ng ating watawat. Ngayong araw din naman, kayo po na ating po mga job seekers ngayong araw, ang ating masasabi ng mga bagong bayani.
Dahil kayo, ngayong araw, katulad nyo, kami din po, nakasama po natin dito sa harapan, ay nangangarap na ang lahat po ng ating mga 20 local and 6 overseas employers na makakausap nyo mamaya ay magkakatagpo at mahahanap nyo hopefully ang inyong soulmate, ang inyong meant to be, and hopefully ang inyong forever. Dahil ngayong araw, sa pagkakataong ito at sa pamamagitan ng aktibidad na to, ang ating pong job fair ay sana po makapagbigay ng pagkakataon ang aktibidad na to at ang provincial government at syempre kasama po ang ating mga partners from the national government and of course our partner in SM na makapagbagong buhay po tayong lahat dahil tayo makakatanggap ng pagkakataong makapagtrabaho sa kanilang mga kumpanya. At kami naman po ay aasa din na kung kayo po ay makakahanap ng inyong forever, hopefully, ngayong araw, at kayo matatanggap, and sana po mamaya, marami tayong marinig. Ma'am Luisa, meron pa rin po ba tayong bell? Meron po. Sana po mamaya ay maraming beses po nating marinig ang pagkalembang ng ating bell. Ibig sabihin po kasi, pag yun ay tumunog, ay meron po tayong hired on the spot. At sana po yung mga nasa harap at nasa likod, at lahat po na dito, ay ma-hire on the spot, kasama po syempre yung mga nandito po natin, kasama sa gilid. Dahil kami rin po ay katulad nyo, gusto na ngayong araw, sa holiday na to, walang pasok. At sigurado iba sa inyo, dahil walang pasok, ay umabsent sa mga pinagtatrabahuhan nyo ngayon. Tama ba? Sino dito yung may employment? Ay konti lang yung umamin. Okay lang naman po yun, ganun talaga, di ba? All of us here naman would like to, sabi nga kanina, look for a greener pasture sa ibang kumpanya o sa ibang pagkatrabahuhan. Kaya lang siguro mabanggit ko na lang din, sometimes always look at, outside or another company for greener pasture. Pero ang pinaka-importante po sa lahat, kahit saan man po tayo pumunta, mapasok, magtrabaho, never forget, we should always give our best. Kahit matanggap kayo ngayon, o hindi man kayo matanggap at kayo po ay nagtatrabaho sa inyo pong kumpanya pinapasukan ngayon, always give your best. Kasi po, mas madaling maghanap ng trabaho at mas madali kayo magtatagal sa trabaho at mas mamahalin kayo ng ating po mga employers kapag alam po nila na binibigay nyo yung alam nilang kaya nyong ibigay. At yun ay may siguradong ibibigay din na kapalit na pagpapala. Kaya wag niyo pong kakalimutan yung future naman natin. Sabi nga nila, di ba, the future is in our hands. Ang mas importante siguro doon, ngayon, you're looking for better opportunities, but you should make yourself more valuable. For all of the employers eventually that you'll be able to meet, you have to make yourselves more valuable kasi doon naman din po tayo ang pagbabasihan ng pagkuha sa atin ng ating mga employers. At kaya kami naman, sa pagkakataon na ito, ang pangarap namin ay pag kayo po'y nakapasok at magkaroon ng bagong pagkakataon, huwag niyo pong sayangin. Dahil hindi pwede na every time may job fair tayo, nandito kayo. Sino po yung naka-attend ng job fair nung May? Walang nagtaas. Ibig sabihin, walang umulit ngayong araw. At sana, sa mga susunod pa pong panahon, unti-unti, mabawasan ng mabawasan. Siyempre, yung job fair, tuloy-tuloy po yan. Pero siyempre, mabawasan po yung mga naghahanap. Kasi pag mas konti po, kahit pa paano naghahanap, sabihin, marami tayong mga kakawani na nasa tamang mga kumpanya. At makwento ko lang, kausap ko po kanina si Ma'am Maricel, sabi ko nga sa kanya, hopefully, ang ating pong SM ay magkaroon ng mas maraming mga bagong tenants para mas marami ring pagkakataon na makapagtrabaho at mas maraming supply ng quality employment dito po sa ating lalawigan. At asahan nyo din po ang Provincial Government of Nueva Ecija sa pangunguna po ng ating Governor Oy ay patuloy po kami naghahanap ng mas maraming pagkakataon para sa atin. Marami po kaming mga nakalinya na mga ini-invite
at paparating na ng mga investors na magbibigay din ng dagdag na oportunidad ng trabaho po sa ating mga Nuevo Ecijano. Kaya sana po yun po ang ating pagtulong-tulungang marating dahil ang pangarap po ng provincial government at ng ating pong gobernador ay makapagbigay po tayo ng mas magagandang oportunidad para po sa lahat ng ating mga job seekers sa ating lalawigan. Okay ba yun? Okay. Parang sinaantok pa kayo sa akin. Sige po, again. On behalf of the provincial government of Nueva Ecija, syempre po mula po sa ating Governor Oli, Vice Gov Lemon, at sa lahat po kami nabubuo ng provincial government, kasama po ang ating mga private partners and national government agencies, at sa lahat po ng nag-organize ng activity po na to. Maraming salamat po sa inyong lahat. Again, pangarap po namin ngayong araw ay makahanap kayo ng bago niyong mga trabaho at bago niyong pag-asa sa buhay. Maraming salamat po and may God bless us all. Thank you so much, Sir PA. Sir, maraming salamat po. At ito ako po ay member ng PHA Manager. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala at support. Thank you so much, Sir PA. And now, we will proceed to the official launching of our job fair for this morning. I would like to invite Ms. Maricel De La Cruz, our Assistant Manager of SMCT Cabanatuan, and our Provincial Peso Manager, Chief Maylene L. Evangelista, Provincial Sir Charles De La Cruz, Officer of the NW Region 3, Sir Charles Pedro, our Provincial Secretary, to please proceed to our there for our launching. Kasama natin ng our Provincial Peso Manager, Sir Charles De La Cruz, of Labor Employment Officer 3 of DFW Region 3, thank you. Sir PA, maraming salamat sa inyo. At po na, so sure. Field office, maraming salamat po sa inyo. Thanks for my
ko na yung bell. Perfect. Sige, sige, sige. Para mag-il. Sir JM. Saan tayo? Para ito. Mabilisan daw po ano. Di, i-wrap na lang natin yung para nakikita yung job fair. Sir PA, kamusta po yung ginagawa kong job fair po dito ngayon? Ano po ang ating partisipasyon po? Ayan, magandang umaga po sa lahat po na ating mga kalalawigan. Naka-live po yata tayo ngayon sa TV48. Again, magandang umaga po sa lahat. And again, bumabati po tayo ng isang maligayang ika-129 na selebrasyon po ng ating unang sigaw ng Nueva Ecija. So ngayong umaga po, nandito po tayo sa SM City Cabanatuan para po sa ating ginaganap na unang sigaw job fair. Dito po tayo sa 4th level ng SM City Cabanatuan at kita po natin, napakarami po nating mga job seekers ngayong araw po na ito na sumusubok na makahanap ng kanila pong forever na employer. Today po, we have 20 local employers and also 6 overseas employers na handa pong tanggapin, interviewin ang ating pong mga job seekers po dito sa ating lalawigan. Baka po may mensahe po tayo sa mga naghahanap po ng trabaho na merong takot na... Yan. Sa lahat po na ating mga job seekers, huwag na po kayong matakot. Mas matakot tayo na uuwi tayo mamayang wala tayong bagong trabaho. So, syempre, sa lahat po na ating mga naghahanap ng bagong trabaho or trabaho po ngayon, kung kayo po ay mga fresh graduate, huwag po kayong matakot dahil lahat naman po tayo dumaan doon. Nag-umpisa tayo sa hindi natin alam or kabado tayo, pero ang isipin na lang po natin, ginagawa po natin to. Syempre, para po sa ating sarili at para sa ating pamilya, kaya mas sigit yon na dahilan kung bakit kailangan nating magkaroon ng tibay ng loob para harapin ang interview na ating po mga employers mamaya. Okay, at siyempre sa lahat po muli, tayo po yung nagpapasalamat. Una po sa ating pong minamahal na Governor Oy Matias Sumali, at siyempre po sa ating pong ever supportive Vice Governor Gil Raymond Cuelemon Matias Sumali, siyempre po sa ating pong ina ng lalawigan ng ating pong ng Nueva Ecija, of course, ang ating pong former Governor Sherry Domingo Umali sa kanila pong suporta sa lahat po ng aktibidad ng provincial government para po sa ating selebrasyon ng ika-129 na paggunita sa unang sigaw ng Nueva Ecija. Maraming salamat po. And again, today is a holiday, kaya enjoy po natin ang lahat ng aktibidad at syempre po, sana kasama po natin ang ating mga pamilya.